Imagine mo ito. Isa kang natatanging doktor, walang kapantay, walang katulad. Tapos bigla kang napunta sa ibang mundo. Lahat sa paligid mo ay pinagtatawanan ka, iniisip nilang mahina ka, hindi nila alam na malapit mo na silang pakikialaman at ipaparamdam ang kakayahan mo. May imagine mo ba yan? Sige, magsimula na tayo. Nagsisimula ang kwento kay Pharma, isang batang lalaki na dating itinuturing na walang pag-asa. Nasaksihan niya ang pinakamamahal sa kanya na mamatay sa harap ng kanyang mga mata, binawian ng buhay ng isang hindi magagamot na sakit. Mula sa sandaling iyon, nangako si Pharma sa sarili niya. Hindi niya hahayaan na may sino man ang magdanas ng sakit na tulad ng sa kanya. Sa matibay na determinasyon, sinabi niya, magiging doktor akong himala na kayang pagalingin ang anumang sugat, gaano man ito kalala. Lumipas ang mga taon at si Pharma ay lumaki at naging pinakadakilang pharmacist na kilala ng mundo. Walang isang sakit na hindi niya kayang lunasan. Sa madaling sabi, naging buhay na himala siya. Ang mga siyentipiko mula sa lahat ng sulok ng mundo ay dumadalaw sa kanya tuwing may kaso silang hindi malutas at palagi siyang may kasagutan. Perpekto ang buhay niya maliban sa isang bagay. Halos hindi siya natutulog, nagtatrabaho ng walang tigil araw at gabi at nagpapahinga lamang ng isang oras kada araw. Isang araw, tulad ng dati, itinakda niya ang alarm para sa kaunting pahinga. Pero may nangyaring kahanga-hanga. Nang buksan niya ang mga mata, napahinto siya sa gulat. Sino itong babae na nakatayo sa harap ko? Nasaan ako? Ano ang ginagawa ko dito? Sinubukan ng babae na pakalmayan siya, pero lubos siyang nalito. Tumakbo siya sa bintana at tumingin sa labas at doon niya napagtanto na nasa isang ganap na ibang mundo siya. Nasa kakaibang katawan siya at inisip na baka panaginip lang ito at madyay gising din siya. Pero sinabi ng babaeng kalaunan ay nakilala bilang Telin, mukhang naapektuhan ang isip mo pagkatapos ng kidlat kahapon. Sa sandaling iyon, unti-unting naintindihan ni Pharma ang nangyari. Tinanong niya ang pangalan ng babae at sumagot ito. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ang palasyo at ipinakilala sa lahat sa loob. Lumabas na ngayon, si Pharma ay kabilang sa isang mararangyang pamilya, buhay na puno ng luho, mga alalay, at kislap ng karangyan. Pero hindi lang iyon. Bawat miyembro ng pamilya ay kilalang royal physician. Ipinakilala muli siya ni Telin sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama na si Byron, ang punong manggagamot ng kaharian, ang kanyang ina na si Lisa, ang kanyang kapatid na babae na si Mila, at ang nakatatandang kapatid na si Vero, na kasalukuyang nasa isang siyentipikong ekspedisyon sa labas ng hangganan ng kaharian. Malaki ang pag-asa ni Byron sa kanyang mga anak hindi lang dahil sa kanilang galing bilang mga doktor kundi pati na rin sa kanilang sagradong kakayahan. Tinanong ni Pharma, ano ang ibig sabihin ng sagradong kakayahan? Nagulat si Telin. Nakalimutan mo pala na mahusay ka sa paggamit ng water magic. Dito namin nalaman na ang mga sagradong kapangyarihang ito ang nagtatangi sa mga maharlika sa mga karaniwang tao. Kung hindi magagamit ni Pharma ang kanyang magic, maaari siyang paalisin sa palasyo at baka tuluyang hindi siya kilalanin ng kanyang ama. Natakot, sinabi ni Pharma na babawiin niya ang kanyang mga alaala, nagpapanggap na may amnesia para hindi malaman ni Telin na nakipagpalit siya ng katawan sa iba. Pagkatapos, nag-iisa sa kanyang silid, nagtanong siya, paano gumagana ang water magic? Inisip niya ang molecular structure ng tubig at biglang dumaloy ang misteryosong enerhiya sa kanya. Nagawa niyang gamitin ang water magic ng walang hirap pero agad siyang natakot. Hindi niya ito mapigilan. Tumakbo sa bintana at sumigaw at biglang bumuhos ang tubig na binasa ang lahat sa paligid. Sa kalaunan, nagawa niyang kanselahin ang magic at bumalik sa normal ang lahat. Samantala, si Tina nasa hardin, basang-basa pero ang mukha ay puno ng tuwa. Naalala na niya ang kanyang kapangyarihan. Nagtanong si Pharma, may iba pa ba akong kakayahan? Totoo, natuklasan niyang kaya niyang gumawa ng kahit anong uri ng metal sa kanyang kaliwang kamay at burahin ito gamit ang kanang kamay. Biglang may kumatok sa pinto. Agad niyang pinatigil ang metal bago pumasok si Telen. Sinabi nito na gusto siyang makita ng kanyang ama para kumustahin ang kanyang kalagayan. Bago sila umalis, tinanong siya kung naaalala pa niya ang kanyang kaalaman sa medisina. Madalas si Byron na subukan siya sa mga bihirang paggamot at ang maling sagot ay magiging delikado. Pumunta si Pharma para makita ang kanyang pamilya. Natuwa silang maayos siya matapos ang kamakailang insidente pero biglang tanong ni Byron, paano mo ginagawa ang bihirang lunas para sa sugat? Sagot ni Pharma nang walang pagkakamali. Ngumiti si Byron, mahusay. Mukhang maayos ka. Dapat ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay kay No. Pumunta si Pharma kay No, ang kanyang pribadong guro. Tinuruan siya sa magic at medisina. Noon na dating estudyante ni Byron ay sobrang galing pero napansin niyang may kakaiba. Nagbago ang tono at kilos ni Pharma, naging kalmado at mahinahon, nakakaiba sa dating Pharma. Hindi mo na ako naaalala, di ba? Tanong niya.
Umamin si Pharma, marami na akong nabago, at sa tingin ko, nawala ang aking alaala matapos ang kidlat. Ngumiti si Noor, huwag kang mag-alala, magsisimula tayo mula sa simula. Unti-unti, maaalala mo lahat. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mundo ay binubuo ng 5 elementong magic, tubig, apoy, lupa, hangin, at huli, void. Tinanong ni Pharma, ano ang void magic? Sagot ni Noor, sa totoo lang, wala talagang nakakaalam. Nabanggit ito sa mga sagradong mapa at kasulatan, pero duda ko kung totoo nga. Tinanong ni Pharma, may kaya bang lumikha ng anumang materyal? Tumitig siya ng matalim. Itigil mo na yang kalokohan. Imposible yan. Pero alam ni Pharma na kaya niya. Dinala siya sa ilog at tinanong tungkol sa magic staff na nagpapalakas ng kapangyarihan at tumutulong sa pagsasanay. Kahit nakita na ni Pharma dati, hindi niya alam na sa kanya iyon, kaya ibinigay ni Noor ang kanyang staff. Gumawa ka ng water spear papunta sa ilog. Hindi niya alam ang ibig sabihin, kaya ipinakita ni Noor. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang tumama sa tubig. Ngayon, ikaw naman, sabi niya. Sinunod ni Pharma. Ang nangyari ay hindi maisip. Isang dambuhalang tsunami ang sumiklab, tinama ang ilog at winasak ang paligid. Natakot, itinapon niya ang staff sa lupa at agad nawala ang spell. Nakatigil si Noor. Kailan mo nakuha yung ganitong kapangyarihan? Binigyan siya ng kagamitan para sukatin ng magic energy. Pero nang gamitin niya, nabasag ito. Nanginig si Noor. Imposible ito. Biglang lumiwanag sa balikat ni Pharma. Huminga ng malalim si Noor. Isa iyon sa sagradong selyo na nabanggit sa mga sinaunang kasulatan. Habang naglalakad, napansin ni Pharma na hirap si Noor sa paningin. Nabasag ang kanyang salamin. Tinulungan niya, subukan mo ito, lilinaw ang paningin mo. Akala ni Noor biro lang. Pero nang ginawa niya, biglang malinaw ang paningin. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Pharma ang bagong kakayahan. Kaya niyang malaman ang eksaktong lokasyon at uri ng anumang sugat ng taong nasa harap niya. Namangha si Noor. Paano? Paano mo nalaman lahat yan? Habang ipinapaliwanag ni Pharma, natakot si Noor lalo na nang mapansin niyang hindi nagre-reflect ang anino niya sa lupa. Biglang huminto ang babae at bumagsak sa sahig. Sinubukan niya siyang tulungan pero tumakas si Noor at umalis sa lugar. Kinabukasan, nasa opisina si Bond, ipinaalam kay Pharma na nagkasakit si No, may mataas na lagnat at lumala ang kondisyon niya. Nagulat siya nang malaman na nagbitiw na rin si No sa kanyang trabaho. Tinanong niya si Pharma kung may paliwanag sa nangyari. Nag-isip si Pharma sandali at sinabi, hindi ako sanhi ng nangyari. Ipinagkatiwala sa kanya ni Beren ang isang gamot at liham, hinihiling na bisitahin si Noir at kumustahin ang kalagayan niya. Kinuha ni Pharma ang gamot at naghanda para bumisita kay Noir pero sinabi niya, ginawa ng aking ama ang gamot na ito. Isang simpleng nutritional supplement lang ito. Duda ako na kayang pagalingin ang lagnat mo. Kaya nagdesisyon si Pharma na gumawa ng tamang lunas para sa kanya mismo. Kinuha niya ang ilan sa mga gamot na inihanda niya at pumunta sa bahay ni Noor. Sa gulat niya, natakot ito sa kanya. Nakatago siya sa likod ng metal shield at nakikipag-usap sa pamamagitan ng pinto. Inakala niyang pupunta si Pharma para kitilin siya matapos niyang matuklasan ang lihim nito. Anong kalokohan yan? Ano bang iniisip mo? Sambit ni Pharma sa pagtataka. Sinubukan niyang pakalmayan si Noor, ipinaliwanag na pumunta siya sa utos ng kanyang ama para lamang kumustahin ang kalagayan niya. Dinala niya ang isang dosis ng gamot ng kanyang ama kasama ang isa pang lunas na siya mismo ang gumawa para sa kondisyon ni Noor. Ngunit tila nawalan ito ng kontrol sa sarili at sumigaw, bumagsak sa sahig at umiyak, baka lason ang gamot na ito. Gusto mo ba akong patayin? Nakiusap siya na huwag siyang saktan at nangakong hindi ibubunyag ang lihim ni Pharma. Hindi kita sasaktan. Pakiusap, makinig ka sa akin. Ako ang namamatay sa stress na ginagawa mo. Hindi ko alam ang buong kakayahan ko at hindi ko ito makontrol. Kailangan ko ng pagsasanay at ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan sa akin, nakakaintindi sa aking kapangyarihan. Biglang inabot niya ang dalang bouquet ng bulaklak at sinabi, hindi kita puwersahin. Tangapin mo man o tanggihan, gusto ko lang pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo para sa akin. At umalis siya. Pagkatapos, nag-iisa si Noor at nagmuni-muni sa mga sinabi ni Pharma at sa pangangailangan niyang may kasama. Sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang tulungan siya. Kinabukasan, naglalakad si Pharma sa hardin nang marinig niyang tinawag ang pangalan niya. Si Noor ito. Lumapit ito at sinabi, magsimula na tayo sa training. Kung hindi mo matutunan kontrolin ang kapangyarihan mo, mawawasak mo ang buong kaharian. Napuno si Pharma ng tuwa at sa wakas, nagsimula ang pagsasanay. Dinala siya ni Noor sa lugar na malayo sa tao at nagsimula silang magprakti. Agad na lumabas na higit sa inaasahan ng kapangyarihan niya. Nagulo niya ang buong lugar.
Pagkatapos ng sesyon, bumalik siya sa palasyo at umupo sa hagdan gamit ang kanyang holy eye para i-diagnose ang mga alalay isa-isa. Kapag may nakita siyang sakit, lumiwanag ng puti ang apektadong bahagi, kumpirmadong may karamdaman. Nalaman niyang may sugat din si Telin sa kamay mula sa paulit-ulit na trabaho. Inirecord ni Pharma ang lahat ng kondisyon at nagtungo sa lab ng kanyang ama para gumawa ng mga gamot. Nagsimula siya kay Telin, ginamit ang lahat ng kakayahan niya. Kapag wala siyang sangkap, siya mismo ang gumawa nito. Gumugol siya ng mahabang oras sa lab pero sa huli, nagawa niyang ihanda lahat ng gamot na kailangan. Dinala niya kay Telin ang gamot para sa sugat sa kamay nito at labis ang tuwa ni Telin, halos hindi makapaniwala. Ganon din sa ibang mga alalay, ibinigay niya ang tamang gamot sa bawat isa. Lahat ay sobrang tuwa. Natuklasan niya na dati, walang alalay na nakatanggap ng tamang pangangalaga dahil mula sila sa karaniwang uri. Hindi pinapayagan ng mataas na doktor na suriin sila at kung gagawin man, napakamahal ng lunas. Dito napagtanto ni Pharma ang lawak ng diskriminasyon sa mundo. Hindi nagkakaiba ang sakit sa ministro o sa karaniwang tao. Karapatan ng lahat ang tamang lunas. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Biren. Sa pagdating niya, nagulat siya na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Biren na ang kapatid niya, si Mila, ay nagkasakit ng nakakahawang sakit sa balat na walang lunas at ini-isolate. Walang sino man ang pwedeng bumisita. Ngunit hindi sumuko si Pharma. Bumalik siya sa silid, isinara ang pinto, at mula sa paliwanag ng ama, natukoy niya ang sakit. Isa itong sakit na kamakailan lang ay nalunasan sa kanyang dating mundo bago siya namatay. Ginawa niya ang gamot gamit ang kakayahan niya at kahit walang materyales siya mismo ang gumawa. Palihim siyang pumasok sa kwarto ni Mila, umupo sa tabi niya, pinakalma at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Pinakiusapan niyang huwag magsabi sa iba na bumisita siya, baka magalit si Biren. Nang sabihin niya na may dala siyang gamot, nagtago si Mila at sabi ay ayaw niya ng gamot. Pero nagulat siya. Ang gamot ngayon ay nasa anyo ng candy at siya mismo ang nagpakain. Labis ang tuwa ni Mila, halos hindi makapaniwala na gamot yon. Kinabukasan, bumisita sina Biren at Pharma sa kwarto ni Mila. Kitang-kita na ganap na siyang gumaling. Wala nang bakas ng sakit. Sabi ni Biren, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Walang nakaligtas sa sakit na ito ng ganito kabilis. Pero tumanggi si Mila na isiwalat na si Pharma ang nagpagaling sa kanya. Pagkatapos, nag-iisa si Pharma at gamit ang kapangyarihan, gumawa ng microscope na kayang makita at suriin ang mga virus. Biglang kumatok ang pinto. Pumasok ang head servant at sinabi na kailangan siya agad ni Biren. Pumunta siya at sinabi na maghanda, pupunta sila sa Royal Palace dahil kritikal ang sakit ng prinsesa. Napansin ni Pharma na labis ang pagod ng ama pero nagmadali sila papunta sa palasyo. Pagdating, sinalubong sila ng personal doctor ng prinsesa, si Qin, at dinala sa kwarto niya. Puno ng doktor ang lugar. Nang pumasok sina Biren at Pharma, nakita nila ang prinsesa nakahiga sa kama, halos hindi makahinga. Sinuri ni Biren, kumuha ng sample ng dugo at ginamit ang kakayahan para i-diagnose. Tiningnan ni Qin at sinabi na walang pag-asa, tanging painkiller lang ang maibibigay. Nabigla si Pharma. Paano maaaring walang lunas ang ganitong sakit? Bumalik si Biren at naghanda ng dosis para sa prinsesa, painkiller lang. Nang tanungin kung may pag-asa, sagot niya, syempre. Pero napansin ni Pharma na halos sumuko na lahat. Agad niyang ginamit ang holy eye at na-diagnose ang sakit, isang nakamamatay na sakit sa baga, kilala bilang death sickness. Mabilis siyang nag-isip ng paraan ng lunas at tila natagpuan ang solusyon. Biglang bumukas ang pinto at tumakbo ang batang anak ng prinsesa patungo sa ina, umiiyak, huwag mo akong iwan, mama. Nandito ka sa akin. Dito nakialam si Pharma. Hiningi niya sa prinsesa na payagan siyang gamutin ito at personal na bantayan ang paggaling niya. Nagalit si Biren at sumigaw, pero pinutol siya ng prinsesa, alam ko kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino hindi. Pinagkakatiwalaan ko si Pharma na gagalingin ako. Halos nawalan na kayo ng pag-asa, pero siya lang ang lumalaban. Pumasok si Pharma sa Palace Lab. Walang pag-aatubili, gumawa ng malaking ice barrier sa likod ng pinto para hindi siya maistorbo. Nagsimula siyang mag-isip ng tamang formula at iguhit ang compound structure. Matapos ang matinding pagsisikap, nagawa niya ang gamot. Biglang bumagsak ang pinto at pumasok si Biren na galit, sumisigaw, anong iniisip mo? Kalma siyang sumagot, tulad ng nakikita mo, gumagawa ako ng gamot para sa prinsesa. Sabi ni Biren, walang lunas ang White Death at hindi maiiwasan ang wakas. Ngunit iginiit ni Pharma na may lunas siya at hindi pinansin ang pagtutol. Nagalit si Biren, pinunit ang formula na iginuguhit ni Pharma at sinugod siya, iniisip na gusto niyang patayin ang prinsesa. Pero nablock ni Pharma lahat ng atake at biglang bumuo ng malaking pader ng yelo sa pagitan nila.
Nakatigil si Biren sa pagkabigla, paano mo nagawa yon? Nang hindi nagchachant ng spell o gamit ang magic staff mo. Sino ka ba talaga? Hindi nagkaroon si Pharma ng ganitong kapangyarihan dati. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na notebook. Binuksan niya ito at nakita ang napakaraming chemical formulas para sa mga hindi magagamot na sakit. Nang makita niya ang holy seal sa balikat ni Pharma, tinanong niya kung kailan ito lumitaw. Sagot ni Pharma, mula nang magising ako pagkatapos ng huling aksidente, ganito na ako. Sa wakas, nakumbinsi si Biren. Hindi ordinaryong tao si Pharma. Tunay na may pambihirang kapangyarihan siya. Kaya sinabi niya, tapusin mo agad ang gamot. Wala tayong oras. Biglang tinanggal ni Pharma ang ice barrier sa harap niya na muling nagulat ang kanyang ama. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki at nanatiling nakatigil, parang na-shock. Samantala, nagpatuloy si Pharma sa paghahanda ng gamot para sa prinsesa. Matapos ang ilang oras, lumabas siya ng silid kasama ang mga doktor, dala ang gamot sa kamay, buong mukha na kotekip, at diretso sa prinsesa para ibigay ito. Pero bago yun, nagpasya siyang gamitin ng microscope na siya mismo ang gumawa para ipakita sa prinsesa kung ano ang sakit na tumama sa kanya. Sinabi niya, tingnan mo ang bukasan sa harap mo patungo sa liwanag. Pinagawa niya sa isa sa mga alalay na ay lapit ang kandila sa lente. At dito nangyari ang hindi inaasahan. Nabigla ang prinsesa. Nakita niya ang napakaraming bakterya sa harap ng mga mata niya, ito pala ang sanhi ng kanyang karamdaman. Tinawag ng prinsesa si Cain at inabot ang microscope sa kanya. Nang tumingin si Cain, nanatili siyang nakatigil sa gulat sa nakita. Walang sino mang doktor ang makapaniwala sa imbensyon ni Pharma. Kalma namang ipinaliwanag ni Pharma na isang virus ang umatake sa baga, nagpakawala ng malalaking grupo ng agresibong bakterya na mabilis dumami, pero nagawa niya ang lunas na tuluyang papawiin ito. Sa kondisyon na patuloy na iinumin ng prinsesa ang gamot sa loob ng 6 na buwan, bagamat mukhang mahaba ang panahon, muling babalik ang kanyang kalusugan, mas malakas pa. Ibinalo ni Pharma ang 2 baso ng gamot at ininom ang isa sa harap ng lahat upang patunayan na ligtas ito. Sinabi niya sa prinsesa na siya mismo ang magbabantay sa kanyang kalagayan sa buong panahon ng paggamot. Pagkatapos, nagtipon ng mga doktor sa paligid niya, bumomba ng tanong kung paano niya ginawa ang microscope at ang mga katangian ng bagong gamot na natuklasan niya. Ilang sandali, nakita si Biren na nakaupo kasama si Pharma, nag-uusap at nagpapalitan ng impormasyon. Labis na humanga ang ama sa anak at sinabi ni Pharma na nais niyang gawing publiko ang formula ng gamot, naniniwala na makaliligtas ito ng napakaraming buhay. Sagot ni Biren, kung gagawin mo yon, mapanganib ang buhay mo. Marami ang magsisikap na alisin ka, pero huwag kang mag-alala, nariyan ako sa tabi mo. Pagkatapos, pumunta si Pharma para kumustahin ang prinsesa. Pagdating sa palasyo, lumapit sa kanya ang isa sa mga alalay na si Ars at pribadong sinabi, may mahalagang impormasyon akong dapat mong malaman agad. Sinabi nito na balak bigyan siya ng prinsesa ng malaking gantimpala. Namangha si Pharma. Sigaw ni Ars, anong problema mo? Ipinagligtas mo ang buhay niya nang mabaigo ang lahat. Bakit kakaiba kung bibigyan ka ng gantimpala? Tinanong niya kung nais ba ni Pharma ng pera, kapangyarihan, o pareho. Pero ang sagot ni Pharma ay nagulat sa kanya. Ang tanging layunin ko sa buhay ay magkaroon ng sariling klinika kung saan gagamutin ko ang lahat, anuman ang estado nila sa buhay o kakayahang magbayad. Pagkatapos, bumisita si Pharma sa prinsesa upang kumustahin ang kalusugan niya at natagpuan itong ganap ng gumaling. Nagpasalamat siya, kung hindi dahil sa iyo, patay na ako ngayon. Hindi lang ang gamot mo ang nagligtas sa akin. Bawat salita mo nagbigay ng pag-asa at muling nagpaalab sa aking kagustuhang mabuhay. Sa sandaling iyon, tumayo si Pharma at nagtanong kung isa ka sa mga karaniwang tao, ano ang nangyari sa iyo. Sinabi niya na maraming mahihirap na tao ang karapat-dapat sa parehong pag-asa sa buhay. Pagkatapos, sinabi niya, ngayon na nagsimula ka ng gumaling, dapat mong ipagpatuloy ang paggamot hanggang sa huli. At dito nagpaalam siya at umalis. Ilang buwan nang lumipas, ganap ng gumaling ang prinsesa. Isang araw, nakaupo siya sa opisina sa palasyo kasama si Biren at sinabi na kailangan nilang dalawa na dumating kinabukasan dahil magkakaroon ng royal celebration para sa paggaling niya. Kinabukasan, pumunta sina Biren at Pharma sa Royal Palace. Pagpasok sa Grand Hall, namangha sila sa dami ng doktor at maharlika mula sa lahat ng sulok ng kaharian. Nakatayo ang prinsesa, perpektong malusog at maganda. Tinawag siya, nilapitan, pinasalamatan, at binigyan ng rehiyon ng Arcel, puno ng pinakabihirang halamang gamot. Biglang tinawag ang pansin ni Pharma. Napatigil siya sa gulat, pero lumapit. Dito inihayag ng prinsesa ang promosyon niya mula sa apprentice patungong royal physician, binigyan siya ng royal insignia, at inutusan ng pagtatayo ng sariling pharmacy o private clinic sa puso ng royal capital, gaya ng matagal niyang pangarap.
Labis ang tuwa ni Pharma. Di nagtagal, dumating ang grupo ng master craftsmen sa kanyang bahay, sinabi na ipinadala sila sa utos ng hari upang agad simulan ang klinik. Medyo kinakabahan si Pharma at sinabi na kailangan niya ng oras upang maghanda. Biglang pumasok si Nor at sinabi na inutusan siya ng ama nito na manatili kasama niya hanggang matapos ang konstruksyon. Ipinaliwanag ni Pharma na kailangan niya ng ilang araw para tapusin ang disenyo. Sagot ni Nor, araw? Anong sinasabi mo? Kung hindi magsimula ang mga manggagawa ngayon, papatayin sila kagad ayon sa batas. Kaya umupo si Pharma, kumuha ng panulat at sinimulang iguhit ang disenyo ng klinik. Nagsimula agad ang konstruksyon. Habang ginagawa ito, tinanong ng isa sa manggagawa kung may naiisip siyang pangalan para sa sign ng klinik. Nag-isip si Pharma at sinabi, marami akong alam na pangalan ng klinik mula sa parallel world ko. Nang marinig iyon ng manggagawa, dali-dali itong nagpunta sa signboard at isinulat, The Parallel World Clinic. Ang kakaiba, biro ba ito? Pero nagustuhan talaga ni Nor ang pangalan. Habang nakatayo sila, lumapit ang isang estrangherong lalaki at nagtanong, sino ang may-ari nito? Sagot ni Pharma, ako, at tinanong kung kailangan ba niyang tulong. Tumawa ang lalaki. Si San ito, pinuno ng Commoners Physicians Guild. Sinimulang mang-asar si San kay Pharma, mas mabuti pang magbukas ka ng candy shop para sa mga bata, patuloy ang pambubuli. Hindi na nakialam si Nor, pero pinigilan siya ni Pharma at sinabi kay San, sigurado akong kung magbukas ako ng candy shop, ikaw ang unang customer ko. Tinanong niya kung kailangan bang magparehistro sa guild para makapractice. Sagot ni San, hindi, para lang sa Commoners Physicians ang registration. Dito sumingit si Nor, ikaw, nakikisawsaw na estranghero. Ano ginagawa mo dito? Umalis ka agad. Natakot sa tono niya, tumakbo si San. Sa paglipas ng panahon, kumpleto na ang klinik at nabili ni Pharma ang lahat ng kailangang medical tools. Pero kailangan pa rin niya ng tutulungan sa management at accounting. Biglang lumitaw si Telin at sinabi, marunong akong magbasa at math. Na-memorize ko ang buong multiplication table. Wala akong nakikitang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Pumayag si Pharma at sinabi sa kanya na tiyak siyang magiging kasama niya pero kailangan ng mas nakatatandang tao para sa management. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang umiiyak ang lahat. Lumabas na nagretiro si Sodder, head servant at financial manager ng ama niya, at hindi na kaya tumayo ng matagal dahil sa sakit sa tuhod. Nilapitan ni Pharma ang ama at humiling na gamutin si Sodder at maging kasama niya sa klinik. Pumayag si Biren at binigyan siya ng malaking chest. Binuksan ni Pharma ang chest at namangha sa laman, punong-puno ng pera. Sabi ni Biren, kailangan mo ng malaking kapital para patakbuhin ang klinik. Ito ang pinakamaliit na maibibigay ko sa iyo matapos ang tagumpay mo. Isang buwan nang lumipas, nakaupo si Pharma sa klinik kasama si Nor at Sodder, pero kakaunti lang ang pasyente, halos hindi hihigit sa ilang tao. Hindi nila alam kung bakit. Biglang pumasok si Telin dala ang ilang papeles at sinabi na bumisita siya sa maraming bahay sa paligid ng kabisera at ng alap ng feedback tungkol sa bagong klinik. Namangha lahat sa kanyang inisyatiba. Ang ilan natakot sa presyo, ang iba inisip na para lang ito sa Maharlika dahil sa Royal Seal, at ang iba naman natakot sa mga gwardya sa labas. Maraming dahilan. Nagsimula silang mag-isip ng solusyon at iminungkahi ni Sodder na ilagay ang presyo ng konsultasyon at paggamot sa labas ng klinik para hikayatin ng mas maraming pasyente na pumasok. Di nagtagal, dumalaw sina Biren at Lise kay Pharma, sinuri siya, at ipinakita niya sa kanila ang klinik. Ang unang palapag ay para sa paggamot at reception, ang ikalawa para sa mga pasyente, ang ikatlo para sa mga staff at pasilidad, at ang ikaapat ay ang research center ni Pharma kung saan siya nagde-develop ng bagong paggamot. Humanga si Biren sa kaayusan at eksaktong detalye. Habang nakaupo sila, nagreklamo si Pharma sa kakaunting pasyente. Dito iminungkahi ng kanyang ina na pasukin niya ang industriya ng cosmetics dahil ito ang pinakasikat sa kaharian at makakatulong i-promote ang clinic, lalo na kung mababa ang presyo ng produkto. Bigla naalala ni Pharma ang isang brilliant research project na sinimulan niya sa dating mundo para gumawa ng bagong cosmetic product. Labis siyang na-excite at nagpa siya itong buhayin. Sa sandaling iyon, may dumating na nagmamadaling tao, hinahanap ang doktor, at sinabi na ang babaeng kanyang siniserbisyohan ay biglang nahimete at parang namamatay. Agad tumayo si Pharma at sumama rito para tingnan ang sitwasyon. Pagdating, nakita niya ang malaking tao sa paligid ng karwahe ng pasyente. Hiniling niya na bigyan siya ng daan at mabilis pumasok sa karwahe. Natagpuan ng babaeng hindi man lang makapagsalita. Ginamit niya ang kanyang sacred eye para suriin ang kalagayan nito at nagulat ng walang nakitang sakit. Ngunit napansin niya ang mga sugat sa kamay ng babae at naisip na nagpa-cupping therapy ito na nagdulot ng malakas na pagdamo ng dugo at nakaapekto sa kondisyon niya. Pinili niyang dalhin ito sa klinik para gamutin doon.
Pagdating, sinimulang ikwento ng babae ang nangyari. Una, hinihingi ng fiancé niya na paputiin ang balat gamit ang cosmetics. Pero nang bumisita sa isang doktor, inabuso nito ang kanyang kahinaan at pinaniwala siya na maaaring baguhin ang kulay ng balat sa pamamagitan ng pagdamo ng tiyak na dami ng dugo, hindi na kailangan ng kosmetiko. Binigyan siya ni Pharma ng paggamot para palitan ang nawalang dugo at ipinangako na gagawa siya ng ganap na ligtas na cosmetic product na magugustuhan niya sa unang gamit pa lang. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ang babae na si Celine sa klinik at nagulat ng ibunyag ni Pharma na nakagawa siya ng espesyal na cream para sa kanya. Ang cream ay nagre-reflect ng harmful rays, ligtas sa balat at nagpapanibago ng dead skin cells. Labis na namangha si Celine at mabilis kumalat ang produkto dahil sa marketing genius ni Telin at sa simbolikong presyo na abot kaya ng lahat. Puno ang klinik at kahit marami ang naproduce ni Pharma, mabilis itong naubos at hindi na niya nasundan ang demand. Sa oras na iyon, bumalik si Celine sa klinik kasama ang dalawang kaibigan para magtanong tungkol sa produkto. Sinabi ni Pharma na ubos na ang stock at plano niyang gumawa ng bagong batch, ngunit kailangan niya ng tulong dahil sa dami ng trabaho. Iminungkahi ni Celine na magbukas ng branch para sa cosmetic products, siya ang bahala sa sales, si Pharma sa production, na makabawas ng pressure sa main clinic. Tuwa si Pharma sa ideya at sinuportahan ito ng kanyang ama Biren, ipinaalam na kilala ang pamilya ni Celine sa investment sector. Sa loob ng ilang araw, naitayo ang branch, pinamamahalaan ni Celine na kumuha ng maraming doktor para tumulong. Namangha si Pharma sa hindi inaasahang tagumpay. Pagkaraan, dinala ni Biren ang buong pamilya sa rehiyon ng Arcel na ibinigay sa kanila ng prinsesa. Doon nila nakilala si Kiro, opisyal na namamahala sa rehiyon na magiging assistant ni Biren, nagre-report tungkol sa halamang gamot at kalakalan sa rehiyon. Dito, hiningi ni Biren kay Pharma na tingnan si Mela na pumunta sa beach kahit hindi marunong lumangoy. Umalis si Pharma sa meeting at napunta kay Ma at Tin, nakita silang naglalaro sa buhangin sa dalampasigan. Humingi si Ma ng pahintulot na pumasok sa dagat at bagamat unang tumanggi, pumayag siya sa maliit na insistent sa kondisyon na huwag lumampas sa beach. Biglang pumasok si Nora at sinabi, hayaan mo silang maglaro. Ito ang unang beses nila sa dagat at sumali sila sa tubig. Dito lumitaw ang matinding focus ni Pharma kay Ma at nag-flashback sa alaala ng kanyang kapatid sa unang mundo, kung gaano kaganda ang kanilang mga alaala at kung gaano siya kawalang magawa habang nawawala siya ng sakit. Bumalik sa kasalukuyan, biglang naging magulo ang dagat. Isang sakuna ang paparating. Hinayla ng agos si Ma sa gitna ng dagat at sumigaw para humingi ng tulong. Natarante si Pharma at dali-daling tumulong, ngunit natalo siya ng agos at hindi maabot si Maria. Nahulog si Ma sa tubig at nawala ng malay. Sumisid si Pharma, sinabi, nawala na ang kapatid ko sa unang mundo. Hindi ko hahayaan mangyari ulit. Biglang nagbago siya. Napalibutan ng napakalakas na kapangyarihan. Umagaw ng malakas na pagsabog. Bumuo ng napakalaking crater sa gitna ng dagat. Isang water barrier ang humiwalay sa kanila sa agos at lumitaw ang seabed. Hirap bumukas ng mata si Nor at nagulat sa tanawin. Nakita niya si Pharma na nakatayo, hawak si Ma sa balikat na palilibutan ng napakalakas na enerhiya na kumokontrol sa buong dagat. Dinala niya si Ma pabalik sa pampang at gumising si Ma, ngunit natakot pa rin. Namangha si Nor, paano mo ginawa yon? Sagot ni Pharma, hindi ko alam. Siguro isa ito sa sacred arts. Ngunit sinabi ni Nor na wala sa mundong ito ang makakagawa ng ganitong bagay. Kitang-kita ang pagkagulat nila ni Telin sa nakita. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi si Pharma at umupo sa kanyang silid, nag-iisip sa lahat ng nangyari at iniisip ang takot ni Telin sa kanya. Biglang pumasok si Tin at tinanong kung kailangan niya ng kahit ano bago matulog. Huminto siya, at sinabi, pasensya, hindi ko intensyon na takutin ka. Ngumiti siya at sumagot, takot sa'yo? Kamangha-mangha ka lang, yan lang. At umalis siya. Kinabukasan, nakita si Pharma na nakatayo sa klinik kasama si Nor. Sinabi niya, kahit nag-week off tayo para sa Arcel trip, pila pa rin ang tao sa labas. Biglang napansin niya ang dalawang nakamask na tao na kainahinala. Nilapitan niya at tinanong kung kailangan nila ng tulong pero hindi sumagot at agad na umalis. Sino sila? Nagtapos ang araw. Kinabukasan, binuksan ng gwardya ang klinik pero biglang dumating ang mabilis na karawahe at sumabog, winasak ang lugar. Nakarating ang balita kay Biren at Pharma sa bahay, parehong nagulat. Nagpasya si Biren na magpadala ng buong report sa prinsesa habang dali-daling pumunta si Pharma sa klinik. Tinanong ni Biren kung may hinihinala siya at naisip ni Pharma si San, pinuno ng Doctors Guild, pati ang mga nakamask na tao, ngunit nagpasya na huwag sabihin kay Biren. Pagdating ni Pharma, nakita niyang wasak ang klinik, puno ng dumi at debris.
Sinabi niya, aabutin tayo ng mahabang oras bago maayos at maibalik ito sa dati. Biglang lumitaw ang ilang kabataang dating ginamo ni Pharma at nagpasya silang tumulong. Sunod-sunod dumating ang iba pang pasyente, mga taong mahal siya at nanindigan sa kanyang tabi, hindi aalis hanggang maibalik ang klinik ng mas maayos kaysa dati. Sa gitna ng lahat ng ito, pumasok ang isang maliit na batang babae na umiiyak, sinasabing nahimatay ang kanyang ama at parang mamamatay na, naiyak at nagmamakaawa ng tulong. Pinanggakuan siya ng iba na aalagaan ng klinik hanggang bumalik si Pharma. Kaya dinala niya ang bata at sumama rito. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niyang malayo na sila sa lungsod at tinanong ang bata kung nasaan sila, ngunit bigla itong nawala. Sa sandaling iyon, sinalakay siya ng malaking grupo ng mga nakamask na tao. Na-realize niya na bitag ito. Dito nalaman natin na sila ay isang sekta ng mga pari ng templo na may kapangyarihang maaaring higaitan pa ang prinsesa. Nakakuha sila ng ulat mula sa isang saksi sa pangyayari noong isinagip ni Pharma si Mila at napansin nilang wala siyang anino tulad ng ordinaryong tao, kaya naniwala silang isa siyang demonyo na lumitaw sa mundong ito. Nilayo ng pari na patayin siya. Itinanggi ni Pharma ang paratang, iginiit na normal lang siyang tao tulad nila. Ngunit sumigaw ang mataas na pari, wala nang salita. Itaas ang mga kamay at umatras ng 3 hakbang. Tumpak na ginawa ni Pharma ang inutusan. Bigla, isang magical seal ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, pumapalibot at nagkukulong sa kanya. Ngunit kasing bigla rin, nawala ang buong seal nang walang bakas. Isa sa mga pari ay nagulat, paano nangyari ito? Imposible ito. Maliwanag na ang seal ay ginawa upang kulungin ang mga demonyo at masasamang espiritu. Dahil tao si Pharma, nawala ang seal dahil hindi ito epektibo sa tao. Gayunpaman, nanatiling kumbinsido ang mga pari na siya ay demonyo. Bigla, umatake ang isa sa kanila, naglabas ng nakakatakot na whirlwind ng apoy na pumapalibot kay Pharma mula sa lahat ng direksyon. Halos tapos na siya, pero mabilis na bumuo si Pharma ng magical barrier na agad pinawalang bisa ang atake. Isa pang pari ang naglunsad ng ice spell sa kanya, pero agad itong nawala sa harap ng kanyang sacred eye. Nabaliw ang mga pari, walang pakundangan, sunod-sunod na inaatake siya ng pinakamalupit na magic. Ang paligid ay napuno ng malalakas na pagsabog, halos wasakin ang lahat. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Nakalapat si Pharma, kalmado, walang pinsala, nakabalot sa yelo. Sabi niya, ito ang ginawa ninyo sa inyong sarili. Biglang sumabog ang kapangyarihan na higit pa sa lahat, winasak ang lahat at bumagsak sa lupa ang mataas na pari sa harap niya. Nakatayo si Pharma parang multo at binalaan sila, isang maling galaw mula sa isa sa inyo, at iyon na ang katapusan ninyo. Ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang tumulong sa tao, hindi siya demonyo at walang masamang intensyon. Sa sandaling iyon, napansin ng mataas na pari ang sacred seal sa balikat ni Pharma at na-realize na hindi siya ordinaryong tao. Taglay niya ang holy light power, kapangyarihan na hindi basta-basta ibinibigay. Agad na bumagsak sa tuhod ang lahat ng pari, handang tanggapin ang kahit anong parusa. Nagulat si Pharma sa sitwasyon, hindi maintindihan ang kanilang kilos. Bigla, hinailan ng mataas na pari ang isang dagger mula sa kanyang robe at inihanda ang sarili upang wakasan ang buhay bilang kaparusahan sa pag-atake sa isang sacred being. Sa isang iglap, lumitaw si Pharma sa harap niya at pinigilan siya, hindi ko hahayaan ng sino man na masaktan habang ako ay buhay. Ngunit napag-alaman na ang mataas na pari ay nasugatan ng malubha at kailangan ng agarang operasyon. Aminado si Pharma na hindi ito kanyang eksperto sa surgery, pero wala siyang nakitang alternatibo kaya siya mismo ang nagsagawa ng operasyon. Nagtayo ng malaking tolda at inilagay ang pasyente sa loob. Inihanda ni Pharma ang mga kailangan para sa anesthesia at siniguro muna na walang allergy ang pasyente sa anumang substansya. Pagkatapos makumpirma, agad siyang nagsimula sa operasyon. Pagkaraan, lumabas siya sa tolda at pananggakwan ang mga pari na maayos ang lahat. Inutusan din niya silang dalhin ang pasyente sa templo at alagaan ng mabuti. Lubos ang pasasalamat ng mga pari. Sa kabila ng balak nilang patayin siya, pinatawad at tinulungan niya sila. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyang gumaling ang mataas na pari at bumisita sa klinik ni Pharma, dala ang isang mahalagang regalo. Binuksan ni Pharma ang kahon at nakita ang isang kahangahangang magical staff. Sinabi ng pari na isa ito sa mga sacred treasure na may kapangyarihan, ngunit tanging karapat-dapat lamang ang makakagamit. Nang hawakan ni Pharma, nagniningning ito ng napakalakas na enerhiya, tanda na kinilala siya bilang may-ari. Namangha si Nor at humiling na subukan. Pumayag si Pharma at iniabot sa kanya, pero dumulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ng pari, tanging karapat-dapat lamang ang makakahawak. Patunay ito na hindi ka ordinaryo.
Kinuha ni Pharma ang staff at may pumasok na kakaibang ideya, sumakay siya at lumipad sa ere sa nakakatawang paraan. Natapos ang pagbisita at nalaman nilang walang kinalaman ang templo sa pag-atake sa klinik. Nangako ang mataas na pari na siya mismo ang mag-iimbestiga. Bago umalis, binigay ng pari kay Pharma ang espesyal na talisman na nagpapawalang bisa sa epekto ng holy power, kaya muling lumitaw ang anino ni Pharma sa lupa para magmukhang ordinaryong tao. Labis ang tuwa ni Pharma at labis na nagpasalamat. Pagkatapos, nagpasya siyang dalhin si Ma at Telen sa Kingdom Tour gaya ng ipinangako sa kapatid. Habang nag-e-explore sa market, nakita nila ang isang karaniwang babae sa harap ng pharmacy, nagtanong, bakit hindi ibinibenta dito ang produkto ng klinik ni Pharma. Mas makakatipid ang pasyente at oras. Pero sinabi ni Pharma na hindi papayagan ng guild at maaaring may parusa at ipasara ang tindahan. Narinig ni Pharma ang usapan, kinuha si Ma at Telen, at umalis. Sa daan, naisip niya ang brilliant idea na magtatag ng sariling medical guild para kumalat ang gamot sa buong kingdom. Labis ang excitement ni Nor sa ideya at kinumpirma ni Mr. Soder na aayusin niya ang legal na proseso agad. Samantala, si San, pinuno ng Public Doctors Guild, ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong na may iisang layunin, wasakin ang klinik ni Pharma. Nalantad na siya ang mastermind sa nakaraang pag-atake at tahasang sinabi, simula ng buksan ng klinik, hindi na kami kumikita sa sakit ng tao. Nagsimula siyang magplano ng panibagong sakuna. Lahat pumalakpak maliban kay Breed, isang doktor, na halata ang hindi pagkakasya. Isang linggo ang nakalipas, nakita natin si Breed na may nakasakay sa likod na anak, kumakatok sa pinto ng guild president habang ang bata ay nasa bingit ng kamatayan. Walang sumagot. Dito niya na-encounter si Pharma na nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Napansin ang kondisyon ng bata, hinikayat ni Pharma siyang sumunod. Pagdating sa klinik, agad na nagsimula si Pharma sa preparasyon, tinanong ang ama ng bata ng ilang detalye, pangalan, edad, at huling beses kumain. Sinuri niya gamit ang sacred eye at natuklasan na may malubhang sipon ang bata na nagdulot sa kasalukuyang kalagayan. Namangha si Breed sa detalye ng atensyon ni Pharma, pati timbang ng bata para matukoy ang tamang dosage. Napagdesisyonan na manatili ang bata sa klinik hanggang gabi para tuluyang gumaling. Pagdating ng gabi, gumanda ang kalusugan ng bata at dinala siya ng ama pauwi. Binigyan siya ni Pharma ng gamot para sa 5 araw. Kinabukasan, bumalik si Breed upang magpasalamat at sinabi, hindi ko kayang bayaran ang paggamot pero nangangako akong babayaran ko. Sagot ni Pharma, isa lang ang halaga. Nagulat si Breed sa murang halaga kumpara sa kalidad ng pangangalaga at sa wakas na unawaan kung bakit laban ng guild kay Pharma. Umuwi siya at sinabi ng asawa niyang si Lena na gumaling ang kanilang anak dahil sa gamot. Agad siyang sumagot na si Pharma ang nagpagamot sa kanyang anak at labis ang paghanga niya sa talino at galing ni Pharma sa medisina. Kahit ganun, halos libre lang ang paggamot na ibinibigay nito. Hindi tulad ng guild na kinikinita sa kapighatian ng tao, iniwan ng mahihirap na mamatay. Hindi niya napigil ang umiyak at sambit, sana kaya ko ring tulungan ng tao tulad ng ginagawa niya. Sinubukan siyang aliwin ni Lena at pinaalala na paglabag sa alituntunin ng guild ay magre-resulta sa kanyang pagtanggal at pagbabawal sa pagpaprakti ng medisina. Pagkatapos, nagdaos ng pagpupulong si San kasama ang mga miyembro ng guild at sinabi, sa kabila ng lahat ng ginawa natin, patuloy na lumalago ang klinik ni Pharma araw-araw. May branch na siya ng cosmetics at sabi-sabi, may pangatlong branch na malapit ng buksan. Nagsimula siyang mag-ipon ng ideya kung paano pabagsakin ang klinik. Dito, nagsalita si Breed at sabi, puno ang inyong puso ng galit. Ang klinik ang pinakamagandang lugar para sa sinumang naghahanap ng paggamot. Pabor man sa maharlika o karaniwang tao, walang diskriminasyon. Pati ang walang pera ay ginagamot. Iyan ang tunay na misyon ng medisina, hindi ang ginagawa ninyo, ginagawang negosyo ang paghihirap ng iba. Sinabi pa niya na dinala niya ang kanyang anak kay Pharma para sa paggamot at nakita mismo kung gaano kahusay ito sa sacred skills at medical knowledge na wala sa buong guild. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni San, ngunit sa kanyang puso, nangako siyang papatayin niya si Pharma sa kanyang pagtataksil. Kinabukasan, nakita natin si Breed na nakaupo sa kanyang pharmacy, na lubos na nasira. Wala nang naiwan, at tinanggal pa ang kanyang pangalan sa guild at ipinagbawal na magprakti bilang pharmacist. Sa pagkakataong iyon, naroroon si Pharma sa lugar. Napansin niya si Breed at agad na nakilala. Tinanong niya kung ano ang nangyari at laking gulat niya nang malaman na lisensyadong pharmacist si Breed at ang gumawa ng lahat ng ito ay si San, ang pinuno ng guild. Matapos ikwento ni Breed ang lahat, hindi na nahimik si Pharma. Sinabi niya na nagsumite na siya ng kahilingan sa prinsesa para magtatag ng sariling guild at naaprubahan na ito. Iminungkahi niya na si Breed ang maging unang physician na sumali rito. Lubos na tuwa ang nadama ni Breed at napaiyak sa sobrang saya.
Isang linggo ang lumipas at naibalik ang nawasak na pharmacy, bago at puno ng bagong buhay, puno ng mga bagong gamot ni Pharma. Ngayon ay Grand Ario Peneng. Labis ang kaba ni Breed, pero pinayuhan siya ng kanyang anak. Nang buksan niya ang pinto, laking gulat niya nang makita ang maraming tao sa harap ng pharmacy. Hindi siya makapaniwala. Puno ng luha ang hangin, at ang ganda ng sandali ay hindi maipaliwanag. Samantala, nag-aalmusal si Pharma kasama ang pamilya nang dumating ang mensahe para kay Baron, mula kay Vero, kuya ni Pharma. Pagbasa ni Baron, nag-igting siya at hiniling kay Pharma na sumama sa opisina. Dito ipinaliwanag ni Baron na ang International Trade Fair ay gaganapin sa susunod na buwan, taunang event na tumatagal ng 1 buwan, na dinadaluhan ng mga mangangalakal mula sa buong mundo. Ngunit ang tunay na problema, binabalaan sila ni Vero tungkol sa isang nakamamatay na bagong sakit na pumapatay sa sinumang mahawan sa loob lamang ng ilang araw. Lumitaw na ito sa kalapit na bansa at pumatay ng 1,000 tao sa loob ng 1 linggo. Ibig sabihin, nakakahawa ang sakit. Sa kabila ng scientific expeditions ni Vero, hindi niya matukoy ang uri ng sakit. Sunod-sunod na nawala ang research team at nasunog ang lab. Posibleng makapasok sa kapital ang sakit sa pamamagitan ng mga kalakal at trade caravan na papunta sa merkado. Mas nakakatakot, gaganapin ng market sa Arsenal Region, pinamumunuan ni Baron. Dumidating ang sakuna. Nagsimula nung maghinala si Pharma na isa ito sa mga sakit na alam niya mula sa kanyang nakaraang mundo. Tinanong niya ang kanyang ama kung may detalyadong paglalarawan. Sinabi ni Baron na wala, pero binanggit ni Vero na may scroll siya na may microscopic images mula sa testing. Agad humiling si Pharma ng kopya ng scrolls. Umalis siya sa klinik at kinonsulta kay Noor. Pinag-isipan nila kung paano pigilan ang pagkalat ng sakit, lalo na't papalapit na ang trade fair. Biglang nagkaroon ng ideya si Noor, kanselahin ang international market. Pero paano kung ang mga barko ay nasa territorial waters na at ilang araw na lang bago dumating? Biglang pumasok si Tin, dala ang bagong mensahe mula kay Vero. Nang buksan ni Pharma, nakita niya ang microscopic image ng bagong sakit. Nakakabigla, hindi ordinaryong sakit ito. Ito ang plague na kilala bilang Black Death na pumatay sa higit kalahati ng populasyon sa kanyang nakaraang mundo. Agad niyang sinabi kay Baron na ito ang Black Death. Hindi nagulat si Baron, nagsagawa na siya ng research at naghinala na. Sinabi niya na matagal nang itinuturing itong alamat at walang nakadiskubre ng lunas. Kung makarating sa kapital, magiging ganap na pagkawasak. Pero dumating ang sorpresa. Sabi ni Pharma, akala niyo ba naglalaro lang ako? Nakagawa na ako ng lunas sa sakit na ito. Hindi lang iyon, naipamahagi na niya sa maraming pharmacy sa buong Royal Capital. Tahimik si Baron sa gulat. Ipinaliwanag ni Pharma na mas mahalaga ang containment kaysa pagaling at kailangan niya ng suporta ng prinsesa. Kaya pumunta sila sa kanya at ipinaliwanag ang lahat. Humiling na ipagpaliban ang lahat ng barko sa pantalan, isara ang lahat ng foreign trade route at tigilan ang kalakalan sa labas ng kapital. Sumang-ayon ng prinsesa at inutusan ng minister na ipatupad. Tiniyak ni Pharma na siya mismo ang mangganguna ng team ng doktor at gamot sa pantalan, magtatayo ng inspection points, at personal na titiyakin ang kaligtasan ng kalakal at mga ngalakal. Kung may mahahanap na sakit, agad niya itong gagamot. Buong tiwala ang prinsesa. Pagkatapos, nakagawa si Pharma ng modern microscope na nagpapahintulot ng testing mula sa ligtas na distansya, pinapataas ang seguridad. Tinuruan niya si Breed paano gamitin ito at tinanong ang stock ng gamot. Natutunan niyang halos handa na ang buong kingdom at ang paggamot ay ipamamahagi ng libre. Sagot ni Pharma, siya mismo ang naglaan ng gastos. Nang maayos na ang lahat, kinuha niya si Noor at pumunta sa trade port kung saan nakadetain ang mga barko para personal na inspeksyonin. Pagdating, sinamahan siya ng mga doktor na nagbigay ng report sa bilang ng barko at crew. Nagpasalamat si Pharma at nagsimula siyang inspeksyonin ang bawat barko. Sa unang barko, nagalit ang kapitan, sumisigaw ng walang kwenta sa galit. Pinayuhan siya ni Pharma ng kalmadong paliwanag, lahat para sa kanilang kaligtasan. Sumunod siyang sumampas sa barko, sinuri ang crew at lugar, at nang makumpirma na ligtas, pinayagan silang pumasok sa lungsod. Lumipat siya sa susunod na barko. Habang nasa bangka pa siya, sumigaw ang isa pang kapitan, nagrereklamo na masisira ang kargamento kung patuloy silang made detain. Galit na galit siya. Biglang pumasok ang ikalawang kapitan at iginiit na siya muna ang ma-inspect. Biglang sumiklab ang mainit na pagtatalo, at pareho silang nagpasya na pilitin ang pagpunta sa pampang ng walang inspeksyon. Mukhang nasa seryosong problema si Pharma hanggang biglang sumabog ang cannon fire patungo sa mga barko. Laking gulat niya nang makita na isa sa mga pasyenteng dating pneumonia sa klinik ang nagpadala ng tulong. Isa itong naval captain na lihim na ipinadala ng prinsesa para tulungan si Pharma.
Tapat at determinado, sinabi nito, kung makarinig ako ng kahit isang tunog mula sa inyo, wawasakin ko kayo at ang barko ninyo. Labis ang saya ni Pharma sa hindi inaasahang tulong na ito. Pinagpatuloy nila ang inspeksyon at wala silang natagpo ang bakas ng sakit. Habang nagtitipon sa tolda, biglang pumasok si Kerr, deputy ng Arsal Region, humihingi ng tulong. Isa sa mga na-detain na barko ay dumaan sa ilegal na ruta at nakapasok sa isang bayang tabing dagat kung saan ipinagbaba ang kargamento nito. Nagsimulang mabilis ang pagkamatay ng mga taga-baryo, isa-isa. Inakala ng mga tao na isang demonyo ang pumatay sa kanila. Agad na naunawaan ni Pharma na ang barko ay nahawaan ng Black Death. Nagdesisyon siyang pumunta roon agad. Inihanda niya ang sarili at gusto ni Nor na samahan siya, pero pinigilan niya ito, umaasa ako sa iyo dito sa pantalan. Biglang hinugot ni Pharma ang kanyang sacred staff at lumipad patungo sa apektadong baryo. Ngunit, ayon sa kasabihan, malas sa malas ang dumidikit sa malas. Habang lumilipad, halos mabangga siya ng isang ibon. Nawalan siya ng kontrol sa staff at tinapon sa mataas na bilis patungo sa isang puno, pero ang sorpresa, dumaan siya sa puno na parang wala lang. Isang ilusyon iyon, isa sa mga kapangyarihan ng sacred staff. Ilang sandali, dumating siya sa hangganan ng baryo at nakita ang grupo ng mga taga-baryo na naghahanda ng mabilis na tumakas, kumbinsido na isang masamang espiritu ang dahilan ng kamatayan. Nabigla sila sa biglaang pagdating at misteryosong hitsura ni Pharma. Sino ka? Paano ka lumitaw ng ganito? Tanong nila. Kalma niyang hiniling na bumalik muna sa baryo at ipinangako na ipapaliwanag niya ang lahat. Pero isa sa mga taga-baryo ay sumigaw, demonyo ito, sinusubukang pigilan tayong tumakas. Kinuha nila ang mga armas nila, handang lumaban. Hindi nagtagumpay ang mga salita ni Pharma. Kaya nagdesisyon siyang wakasan ang pagtatalo. Sa isang hampas ng kanyang staff sa lupa, tumayo ang napakalaking pader ng yelo na pumapalibot sa buong lugar. Namangha ang lahat sa kapangyarihan niya. Inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang royal physician na ipinadala upang tulungan sila at walang sino man ang makakaalis ng baryo nang hindi dumaan sa medikal na pagsusuri. Unti-unti, hamupa ang takot ng mga tao at pumayag na makipagtulungan. Nagtipon sila sa isang bahay at tinanong ang plano niya. Lumabas si Pharma ng mapa ng baryo at sinabi, una, hahatiin natin ang baryo sa 3 zona base sa kalubhaan ng impeksyon para ma-prioritize ang paggamot. Tumungo siya sa isang quarantine house na maraming pasyente na malapit ng mamatay. Pagpasok, namangha siya sa dami ng may sakit, napapalibutan ng mga doktor na ginagawa ang lahat para tulungan sila. Biglang sumigaw ang isa sa mga doktor, lumayas ka dito agad. Pero sumingit ang isa pa, kalmado ka. Si Pharma iyon. Alamin namin na ang doktor na iyon ay mula sa templo at alam kung sino si Pharma. Labis ang saya nila sa presensya niya, sinasabi sa lahat na si Pharma lamang ang makakasagip sa kanila. Agad na sinimulan ni Pharma ang pagsusuri sa mga pasyente at natuklasan na ang isa pala ay may ordinaryong sipon at hindi nararapat doon. Sinita niya ito, bakit ka nandito? Kahit ganon, sinimulan niya ang paggamot sa bawat pasyente, tinulungan ng ibang doktor. Ginamit pa niya ang divine abilities upang mapabilis ang bisa ng gamot. Pagkatapos, gumawa siya ng kakaibang utos sa mga doktor, ang grupong naghatid ng kalakal sa baryong ito ay malamang patungo na sa kapital. Hanapin sila, sunugin ang bawat item, at gamutin sila agad bago makarating sa lungsod. Si Pharma naman ay nakatuon sa paggaling ng mga natitirang apektado sa baryo. At totoong nagtagumpay siya sa paggaling ng lahat ng may sakit. Naglagay siya ng grupo ng gwardya sa gate ng baryo upang walang makapasok o makalabas ng hindi ganap na gumaling. Sinabi niya sa kanila na babalik siya sa kapital at ang ice barrier ay magpapabilis sa paggaling. Kung may mangyaring masama, agad silang magpadala ng mensahero. Biglang tinawag muli ni Pharma ang kanyang sacred staff at nangakong babalik pagkatapos ay tumuloy sa kalangitan. Habang lumilipad, napansin niya ang apoy sa kahabaan ng daan. Bumaba siya ng mabilis at nagulat na nakita na ang mga doktor na ipinadala niya ay nauna na sa mga mangangalakal na responsable sa plague at sinunog ang kanilang kalakal ayon sa kanyang utos. Lumapit si Pharma sa mga mangangalakal at sinabi, una sa lahat kayo ay nahawaan ng Black Death. Hindi kayo gagamutin hanggat hindi ninyo sinasagot ang aking tanong. Tinanong niya kung ilang wagon ang dumaan sa baryo at anong kalakal ang dala. Sinabi nila na 4 ang wagon, 3 ay tela at furnitures, isa ay mga hayop, partikular ang puting squirrel. Lalong namangha si Pharma. Ang puting squirrel ang mismong sanhi ng pagkalat ng plague sa buong kaharian. Lalo pang kumalat, 5 Holy Knights ang nasa barko na may kalakal, pumasok sa baryo kasama nito, at biglang nawala. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Pharma na hindi aksidente ang plague. May nagbabalak sa likod nito. Iniutos niya sa mga doktor na gamutin ang mga mangangalakal, pagkatapos ay agad na umalis patungo sa Royal Capital.
Samantala sa kapital, namamahagi si Tela ng painkillers at tumutulong sa public health awareness. Habang si Breed ay tumatanggap ng mga sample mula sa merchant sa City Gate, sinuri niya ito upang tiyakin kung ligtas at natuklasan ang sakuna, ang ilan ay may sakit. Agad niyang iniutos ang quarantine at paggamot. Nagmadali si Breed at ang medical team sa gate pero sinalubong ng nakakatakot na pag-atake. Pinabagsak ang mga gwardya at kaguluhan ang sumiklab. Sinubukan ni Breed na isara ang gate pero huli na. Pumasok ang Holy Knights, pabangis, dala ang kahon ng puting squirrels at pinakawalan ito kaagad. Isa sa knights ang ginamit ang kapangyarihan upang ikalat ang mga ito. Ramdam mo, kaibigan, ito ang simula ng katapusan. Namangha si Breed, lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pinukol niya ang alarma sa buong kaharian at iniutos sa lahat na manatili sa loob ng bahay. Sinubukan ng ilang gwardya na lumaban pero walang silbi. Isa sa knights ang gumamit ng wind magic para itapon sila sa hangin. Biglang dumating ang high priest sa eksena. Binangga niya ang lupa gamit ang banal na lakas. Isang pagsabog ng sacred energy ang agad na nagkulong sa mga knights sa pamamagitan ng magical seals. Anong kapangyarihan ito? Kasabay nito, dumating si Pharma sa kapital at tumayo sa harap ng alarma. Ginamit niya ang kanyang sacred eye at namangha sa nakakatakot na tanawin, kumakalat ang impeksyon sa lahat ng dako, eksakto gaya ng kanyang kinatatakutan. Ang puting squirrel ang may kasalanan. Napansin niya ang labanan sa gate at dali-dali siyang nagtungo roon. Natagpuan niya si Breed, tiniyak na ligtas ito, at dinala sa eksena. Ang kapitan ng gwardya ay ini-interrogate ang mga knights, tinatanong kung bakit nila ikinalat ang sakit at lumabas ang nakakagulat na katotohanan, wala silang alam. Napilitan silang gawin ito ng isang nakakatakot na demonyo, sapat na malakas para patayin ang libo-libo sa isang hampas. Dinukot ng demonyo ang kanilang pamilya at nagbanta sa kanila kung hindi susunod. Habang inilalarawan nila ang hitsura ng demonyo, namangha si Biron. Balik tanaw tayo sa nakaraan. Nagkaroon si Beren ng malapit na kaibigan na si Tojo, pero wala itong kaloobang tao. Nagsagawa ito ng mga kakilakilabot na eksperimento sa tao na wala ng bait at naging balisa sa paghahangad ng dominasyon sa mundo. Tinanggal siya sa posisyon bilang doktor at ikinulong, ngunit nawala ng walang bakas. Ngayon, bumalik siya para maghiganti. Biglang naramdaman ni Pharma ang nakakatakot na enerhiya malapit. Binuksan niya ang kanyang sacred eye at nagulat sa nakita, isang kakilakilabot na espiritu ang nakatayo sa tuktok ng kanyang klinik. Dali-dali siyang nagtungo roon, ramdam ni Biran ang panganib din. Maliwanag na hindi matatapos ang lahat ng payapa. Samantala, malapit nang maubos ang gamot ni Nataline at Soder. Nagdesisyon si Telin na pumunta sa klinik para kumuha pa. Sumama si Soder, hindi nila alam ang naghihintay sa kanila. Pagdating sa klinik, umakyat si Telin sa lab at nalito sa kanyang nakita, nakabukas ang mga bintana at nawala ang lahat ng gamot. Akala niya si Pharma ang kumuha. Ngunit biglang dumating si Soder, at hindi siya nag-isa. Nasa likod niya si Tojo. Sa isang hampas, pinabagsak niya ito. Bumagsak si Soder sa dugo. Dumating ang wakas niya. Dumating si Pharma sa klinik at ginamit ang sacred eye para hanapin si Tojo. Namangha siya sa nakita. Dali-dali siyang nagtungo sa lab at binasag ang pinto, nakita si Biran na nakatayo. Iligtas si Soder at Telin, sabi niya. Ang demonyong ito, akin. Sumunod si Pharma habang sumugod si Biran kay Tojo, sumigaw, dapat noon pa kita winasak. Sumiklab ang brutal na labanan, pero nasa ibang antas si Tojo. Hinadlangan ng bawat hampas at sa isang labanan, pinabagsak si Biran sa lupa. Nagtagumpay si Pharma na gamutin si Nataline at Soder, pagkatapos ay nakatuon sa demonyo na nagbanta pang sunugin ang buong klinik gamit ang white phosphorus. Ngunit sa isang iglap, ginamit ni Pharma ang kanyang kapangyarihan upang neutralize ang kemikal. Magsisisi ka sa lahat ng ginawa mo, ang sabi niya. Mula sa pagpapakalat ng sakit hanggang sa pag-atake kina Nataline at Soder, magbabayad ka. At ito ay simula pa lamang. Sumagot si Tojo sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga nakal-alasong kemikal, pero pinawi ni Pharma ang lahat. Pinagtipon ng buong kapangyarihan at inilunsad ang isang napakalakas na hampas na nagtapon kay Tojo palabas ng klinik. Tinamaan niya gamit ang sacred staff at sa isang cataclysmic explosion, nawasak si Tojo, nawala sa eksistensya. Isang puwersang nagpapalinis ang kumalat sa kaharian, pinuksa ang lahat ng sakit. Sa wakas, naibalik ang kapayapaan. Ligtas si Nataline at Soder, ginagamot ang sugatan, at nagsimula ang muling pagtatayo. Bumalikat ang saya sa buong lupain. Nagbukas si Pharma ng bagong sangay ng kanyang pharmacy at nag-recruit ng maraming doktor, handa sa anumang banta sa kaharian. Bawat bagay bumalik sa dati, pero mas maayos. At yan, kaibigan, kung paano nagtatapos ang anime ni Pharma. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-comment, at syempre, like at subscribe.